Si Hiroshi Yuki ay isang mahina at laging binyo bully na estudyante sa school, at maging sa bahay ay minamaliit din siya ng kanyang pamilya. Pero isang araw, napilitan siyang pumasok sa isang virtual reality game kung saan kapag namatay ang isang player sa loob, may mabigat na kapalit sa totoong buhay. Doon, nagpasya si Hiroshi na palakasin ang sarili upang makaganti sa lahat ng maliit sa kanya. Ito si Hiroshi ngayon. Kagagaling lang niya sa career counseling kasama ang kanyang guro. Hindi yun ang unang beses niya roon, at tulad ng dati, hindi pa rin siya nakakapili ng landas para sa kanyang kinabukasan. Iminungkahi ng guro na subukan niyang bumalik sa track and field club. Sa sinabi ng teacher, malinaw na may nangyari sa nakaraan kaya tumigil si Hiroshi sa sports, at hanggang ngayon, hindi siya nag-e-ensayo o nagpaplanong bumalik. Naawa ang teacher sa kanya kaya sinubukan siyang i-motivate gamit ang mga salitang hindi naman tumutugma sa tunay na problema ni Hiroshi. Habang nakatingin sa mesa ng teacher, alam niyang kakabasa lang nito ng How to Win Friends and Influence People at masyado itong nahop. Natapos ang counseling at pauwi na si Hiroshi nang mapatingin siya sa schoolyard kung saan may mga estudyanteng nag-e-ensayo. Napansin siya ng isang orange-haired na lalaki at agad lumapit. Magkakilala sila, at tulad ng teacher, pinayuhan siya nitong mag-training muli, pero pareho pa rin ang sagot ni Hiroshi, hindi. Hindi na siya mapilit ng kaibigan niya kaya nagpaalam na sila. At si Hiroshi naman, upang takasan ang nakaraan niyang masakit, ibinuhos ang sarili sa virtual reality games. Ngayon ang release day ng larong matagal na niyang hinihintay, Final Quest Part 22. Habang papunta sa game store, hinarang siya ng dalawang street punks. At syempre, sa itsura ng bida nating mukhang kawawa, halata ng babyuliin lang siya. Swerte na lang at nangongolekta lang sila ng protection money, gusto man o hindi ni Hiroshi. Pagbilang niya ng pera, sinabi ng mga punks na kung may gusto siyang ipabugbog, sabihin lang niya. Ang nasa isip naman ni Hiroshi, kayo nga ang gusto kong bugbugin. Pagkatapos makaiwas sa mga punks, nagmamadali siyang pumunta sa game store para sa release. Pero pagbayad niya, napag-alaman niyang kulang pera niya. Naalala niyang mali ang naibigay niya, 10,000 yen imbes na 1,000 yen. Kaya hindi niya nabili ang laro at umalis siyang bigo. Hindi alam ang gagawin, napadaan siya sa isang luma at mukhang abandonadong game shop na ang pangalan ay Kasaragi. Dahil wala ng pag-asa, pumasok siya. Tama nga, puro lumang laro na may 3 taong gulang ang laman. Lumapit siya sa may-ari, isang malaki ang dibdib at maputing buhok na babae, at tinanong kung mayroon silang bagong release na Final Quest Part 22. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas ang shop owner. Aniya, sobrang na-milk na raw ang game series kaya nakaabot ng 22 parts pero hindi pa rin tapos. Nagreklamo pa ito na dapat man lang pinalitan ang title para malinlang ang bagong players. Pero ang pakialam lang ni Hiroshi ay kung meron ba sila o wala. Nagpatuloy ang shop owner sa panglalait, masaya lang daw ang game noong bata pa siya, pero unti-unti itong naging boring dahil puro collectibles lang. Medyo tinamaan si Hiroshi dahil totoo iyon, noong bata lang niya talagang na-enjoy ang serye. Pero hindi siya pumunta roon para sermonan ng magandang babaeng malaki ang dibdib, gusto lang niyang malaman kung binibente ba o hindi. Kapag sermon lang ang ibibigay, aalis na siya. Hinawakan siya ng shop owner bago siya makaalis at sinabi nitong meron siya. At bilang paghingi ng tawad, ibinaba pa niya ang presyo sa 10,000 yen. Dahil tuwang-tuwa, agad pumayag si Hiroshi. Pero pagkabayad niya, naloko siya. Hindi iyon ang larong gusto niya. Naipasok na ng shop owner ang pera sa register at tumangging mag-refund. Giit niya, mas maganda raw ang larong ibinigay niya kaysa sa 22 part na paulit-ulit. Ayon sa kanya, ito ay isang fully immersive full dive RPG na sobrang realistic. Wala nang pakialam si Hiroshi, pera niya ang gusto niyang maibalik. Ngunit sinabi ng shop owner na pang-adult game daw ito, lalo tuloy hindi dapat kay Hiroshi. Pagkatapos ay sinimulan siyang tuksuhin nito na subukan ang madilim na landas at iwan ang mga larong pambata. Pagkatapos, hinawakan nito ang kamay ni Hiroshi at nagpakilala bilang Ryana. Madalas daw siyang maglaro ng game na iyon at tuturuan niya si Hiroshi ng lahat ng kailangan niya gamit ang kanyang malaki, mapagbigay na puso at dibdib. Sa sobrang pagka-excite at pagkalibog, pumayag si Hiroshi at binili ang laro. Bukod sa game, nakuha pa niya ang phone number ng maganda. Pag-uwi, napansin niyang 10-year-old game pala iyon. Tinawagan niya si Ryana, ngunit ang sagot ay, "The number you have dialed is currently unreachable." Naiinis na siya at gusto na niyang itapon ang game, pero sayang ang pera. Pagsapit niya sa bahay, gabi na. Maliligo muna sana siya bago maglaro. Ngunit pagbukas niya ng banyo, nadatnan niya ang nakababata niyang kapatid na babae, si Cade.
Napahiya siya at dali-daling umalis. Kaya nagdesisyon siyang subukan na lang ang laro. Nilagay niya ang disc sa console, naupo, at nag-log in. Pagpasok niya sa game, ipinaliwanag ang objective, talunin ang Demon King at iligtas ang mundo. Ang beginner quest ay lumabas ng bayan at pumunta sa Flora City para sa susunod na mission. Inilagay si Hiroshi sa katawan ng isang ordinaryong villager. Napakaganda ng mundo at sobrang real ng sensations. Pati sakit, tunay na tunay ang pakiramdam. Habang hindi pa siya makapaniwala sa nararamdaman niya, biglang pumasok ang isang NPC para hanapin siya. Pagtingin niya sa character design nito, hindi siya makapaniwala na 10-year-old game lang ang larong ito. Sinilip niya ang save menu at naroon pa rin. Kung hindi, iisipin talagang na-reincarnate na siya. Nagpakilala ang NPC bilang si Alicia, ang childhood friend ni Hiroshi. Sinabi nitong ngayong araw ay aalis sila para mamites ng mansanas. Sa sandaling iyon, pumasok pa ang isa pang NPC at tinawag sila para kumain ng almusal. Siya si Martin, nakatatandang kapatid ni Alicia. Nalaman nitong nasaktan daw si Hiroshi dahil hindi sinasadyang nasara ni Alicia ang pinto sa ulo niya, kaya binigyan siya ni Martin ng isang mansanas sabay sabi na, "An apple a day keeps the doctor away." Inamoy ni Hiroshi ang mansanas, oo, tunay ang amoy. Kinagat niya ito at pati ang texture, parang totoong prutas. Tuwa-tuwa si Hiroshi dahil mukhang nakahanap siya ng isang napakahusay na laro. Dahil nakakain si Hiroshi ng mansanas na parang hayop, ginamitan siya ni Alicia ng kutsilyo at hiniwa-hiwa ang mansanas para sa kanya. Naalala niya ang opening quest ng laro at tinanong ang magkapatid kung paano makapupunta sa Flora City. Ngunit nang marinig nila ang pangalang iyon, kapwa sila nagulat. Binalaan siya ni Martin na huwag basta-basta magsalita ng ganoon, parang tinatrato siyang isang pog-anti. Iminungkahi ni Alicia na sa bukid na lang sila mag-usap, ngunit sa tingin ni Hiroshi, oo lang sila at nagpa siyang umalis mag-isa. Biglang sumugod si Martin at niyakap siya ng madiin, pinipigilang tumakbo. Doon ipinaliwanag niya na para protektahan ang bayan laban sa mga goblin, naghukay ang Tito City, ang kanilang tinitirhan, ng napakalalalim na moat sa paligid. Ipinagbabawal ng lumabas ang mga tao, at wala ring pwedeng pumasok maliban sa mga espesyal na sugo. Pati komunikasyon sa labas, pinutol na rin. Hindi pa rin ito pinansin ni Hiroshi, at nagmayabang pa siyang kaya niyang pabagsakin ang mga goblin, dahilan para tingnan siyang parang wala ng pag-asa. Dahil dito, napagdesisyonan ni Martin na ipakita sa kanya kung gaano kalupit ang mundong ito. Akala ni Hiroshi tutorial training lang ito kaya pumwesto siya para magdepensa, pero bago pa siya makagalaw, sinapak siya ni Martin ng diretso sa mukha. Napasigaw siya sa sakit at napamura. Dahil hindi pa rin daw siya natututo, sinuntok siya ni Martin ng paulit-ulit hanggang magdugo ang kanyang ilong. Habang kumakain ng mansanas, pinintasan siya ni Martin, sa katawan daw niyang ganoon, ni Kuneho hindi niya kaya, goblin pa kaya. Galit na si Hiroshi. Sa totoong buhay, binubuli na siya at naaabuso, kaya nga siya tumatakas sa games. Pero pati rito, inaabuso rin siya. Hindi na niya kinaya at itinulak niya si Martin, iniisip niyang normal lang na tulak. Ngunit hindi niya inaasahan na tumama ang katawan nito sa kutsilyo, tumuhog sa leeg, at napatay si Martin. Nanginginig sa galit at gulat, sumigaw si Alicia nang makita ang kapatid niyang duguan sa sahig. Kahit sinabi ni Hiroshi na aksidente lang iyon, patay ay patay pa rin. Sa takot, nagpa siya si Hiroshi na tumakbo, at mas nagalit si Alicia. Hinabol niya si Hiroshi na parang mabangis na hayop, kaya napilitan itong tumakbo ng ilang araw bago tuluyang mawala sa kanya sa isang eskinita. Halos nanginginig pa rin matapos makapatay, pinakalma niya ang sarili, laro lang naman ito. Kapag nag-logout siya at bumalik, buhay ulit si Martin. Doon lumitaw si Ryan para tulungan siya. Maganda pa rin siya, ngunit maliit na parang bata. Ipinaliwanag niyang isa siyang fairy character na inassign ng game company sa mga game shop owners. Siya ang gagabay kay Hiroshi. Hindi siya nakikita o naririnig ng ibang NPC o monsters. Ngunit huli na siya dumating. Nag-ulo na ang mga beginner quest gaya ng apple picking at childhood friend event. Tiningnan ni Ryan ang title tag ni Hiroshi at nabasa niya, Childhood Friend Killer. Gulat at takot, sinabi niyang pagpasok pa lang ni Hiroshi sa laro, pinili niya agad ang pinakamadilim na landas. Sinubukan ni Hiroshi ipaliwanag na aksidente lang iyon, pero sagot ni Ryan lahat ng mamamatay tao sinasabi yan sa korte. Ayaw mabulok sa ganoong title, gusto niyang i-restart ang laro, pero malungkot na sinabi ni Ryan na walang restart function ang game. Dahil sobrang realistic, autosave ito. Kahit mag-logout siya ngayon, pagbalik niya, ganun pa rin, dala pa rin ang title na Childhood Friend Killer hanggang matapos ang laro.
Babala pa niya, huwag daw pakialaman ang hardware dahil diretso doon nagsasave ang game. Kapag na-damage ito, kailangan niya bumili ulit ng VR console na nagkakahalaga ng 900,000 yen. Sino raw ang gagawa nun kung hindi baliw? Pero pwede raw siyang bumili sa shop ni Ryan na discounted price na 1,200,000 yen. Kung ganyan daw siya magbenta, yayaman siya agad. Galit na galit si Hiroshi at humingi ng refund, pero syempre, tumanggi si Ryan na. May malinaw daw na disclaimer ang shop tungkol sa full liability exemption. Nang bantang sasampahan ng kaso, hindi siya natakot, mas marami raw siyang oras at pera kaysa sa isang high schooler. Kaya payo niya, tanggapin na lang at maglaro. Muling ipinakilala ni Ryan na ang laro, Ultimate Quest, pinaikli sa UQ, isang lubos na interactive RPG na limited release sa Japan 10 taon na ang nakalipas. Matagal nang expired ang warranty at isa sa pinakahindi sikat na laro sa kasaysayan. Pero may iilang naglaro pa rin. Isa na rito si Jinji, na tulad niya, ay nakapatay din ng childhood friend sa simula pa lang ng laro 10 taon na ang nakalipas. Iminungkahi ni Ryan na hanapin niya ito para sa payo. Pagkatapos noon, inutusan ni Ryan na si Hiroshi na tingnan ang laman ng kanyang item pouch. Mayroon itong 30 gold coins. Pinayuhan siya ni Ryan na bumili muna ng bagong damit para sa disguise dahil kumalat na ang balita tungkol sa pagkamatay ni Martin at wanted na siya ngayon. Pumasok sila sa isang tailor shop at pumili si Hiroshi ng isang kamiseta na nagkakahalaga ng 15 gold coins. Agad siyang nakilala ng tindero, pero dahil negosyante ito, hindi siya isusumbong. Tama nga, hindi siya itinuro. Pero tinaasan nito ang presyo ng kamiseta mula 15 gold coins tungo sa 25 gold coins, sabay pinipilit siya na bilhin ito. Malinaw ang mensahe, alam ko kung sino ka, at ayaw mong malaman ng iba. Tulad ng totoong buhay, naaabuso na naman siya kahit simula pa lang ng laro. Ayaw ni Hiroshi na ganito ang trato sa kanya habang tumatagal ang laro, kaya nagpasya siyang hanapin si Jinji. Ayon kay Ryan, 10 taon na itong naninirahan sa isang kasino. Nagsimula silang maghanap. Napakalaki ng syudad dahil naputol na ang komunikasyon at koneksyon nito sa labas, kaya naging self-sufficient na ang buong lugar. Sino mang aalis ng walang pahintulot ay papatayin, kaya walang nagtatangkang magrebelde. Dagdag ni Ryan kung gusto talagang makalabas ni Hiroshi, kailangan niyang makita si Jinji. Dumiretso sila sa entertainment district upang hanapin ito. Pero bago nila matagpuan si Jinji, si Alicia ang nakahanap kay Hiroshi. Kahit nakadisguise siya, hindi niya kayang lokohin ang taong lumaki kasama niya. Agad siya nitong nakilala. Ipinaliwanag ni Ryan na ang mga NPC sa larong ito ay may advanced AI, may sariling pag-iisip, pakiramdam, at talino na parang totoong tao. Muli, ipinaliwanag ni Hiroshi na hindi sinasadya ang nangyari. Nakagulat pero tinanggap iyon ni Alicia. Humingi pa siya ng paumanhin dahil nagalit siya noong una. Sinabi pa niyang napag-isipan na niya ang lahat at mahal na mahal niya si Hiroshi. Nakahinga ng maluwag si Hiroshi, iniisip na tapos na ang problema. Pero dahil mahal niya si Hiroshi, papatayin niya ito, at pati sarili niya, upang magsama-sama silang tatlo sa kabilang buhay. Inilabas niya ang kutsilyong pumatay kay Martin at nangakong hihiwang parang mansana si Hiroshi. Binalaan siya ni Ryan na napakalakas ni Alicia, at karamihan sa mga baguhan ay pinipiling isama siya bilang kompanyon. Dahil hindi niya nakikita si Ryan, inakala ni Alicia na nagdadasal si Hiroshi, kaya mas lalo pa niya itong papatayin ng mabilis. Nahaharap sa tiyak na kamatayan, tumakbo na naman si Hiroshi. Ginabayan siya ni Ryan sa zigzag na ruta para makalayo kay Alicia. Pagsapit ng hapon, nakapagtago si Hiroshi sa isang kubo sa gubat. Ang pakiramdam ng pagod ay eksaktong kapareho ng realidad. Nag-update din ang kanyang title sa fast-running friend killer. Sawang-sawa na sa takbo ng buhay niya, gusto sana niyang i-pause ang laro para makapagpahinga at makapasok sa eskwela bukas. Pinipilit siya ni Ryan na magpatuloy, pero ayaw niya. Ngunit nang sinubukan niyang buksan ang menu, hindi gumana. Napagtanto ni Ryan na kailangan munang matapos ang laban bago makasave. Sa sandaling iyon, sumugod si Alicia at tinaga ang braso ni Hiroshi. Pag-atake niya ulit, sinapak siya ni Ryan sa mata, panandaliang nabulag ito kaya nakatakbo si Hiroshi. Sumisigaw si Alicia na kahit sa dulo pa ng mundo tumakas si Hiroshi, hahanapin pa rin niya ito. Habang tumatakbo, nagawa ni Hiroshi na mag-log out. Hingal na hingal siyang bumalik sa realidad. Matagal-tagal na rin mula noong huli siyang tumakbo ng ganoon. Kinabukasan, nagising siya sa mensahe ni Ryan iniimbitahan siyang maglaro ulit pagkatapos ng klase. Sa paaralan, ikinwento niya sa kaibigan niyang si Mori ang nangyari.
Tinuwanan nilang dalawa ang trash game na iyon. Ayaw siyang pintasan ni Mori dahil sa hilig niya sa gaming pero pinayuhan siyang harapin ang mga bully. Kung patuloy siyang magpapaapekto, patuloy din siyang maliitin ng mga ito. Hindi ito inintindi ni Hiroshi. Pag-uwi niya, bagsak agad siya sa kama. Naalala niya ang sinabi ni Mori. Pagkaraan ng ilang sandali, may kumatok. Si Keiya, ang nakababata niyang kapatid. Sinabihan siyang tigilan ang paglalaro dahil buong gabi raw siyang nagsisisigaw at hindi makatulog ang lahat. Pinayuhan din siyang bumalik sa pagtakbo kaysa mag-aksaya ng oras sa walang kwentang laro. Tinugunan ni Hiroshi ng malabong sagot at bumalik sa pag-login. Pagpasok niya, naroon pa rin siya sa eksenang tumatakbo habang dumudugo ang braso. Kailangan muna niyang gamutin ang sugat. Sinilip niya ang inventory at may nakita siyang herbs. Pero hindi niya alam kung paano gawin itong gamot, pinupokpok lang niya ang dahon na parang may mangyayari. Sa sandaling iyon, may lumapit na lasing na lalaki. Mukhang player ito dahil alam niya kung ano ang NPC. Doon napagtanto ni Hiroshi na siya si Jinji. Nagpakilala agad si Hiroshi at humingi ng tulong. Napabuntong hininga si Jinji nang makitang baguhan si Hiroshi, pero tinulungan pa rin niyang pagalingin ang sugat gamit ang herbs. Pagkatapos ng gamutan, pumasok sila sa isang kasino upang mag-usap. Inalok siya ni Jinji ng beer, ngunit tumanggi si Hiroshi dahil menor de edad siya. Sabi ni Jinji, cola yan. Tinikman niya, at totoo namang cola, pero sa hindi malamang dahilan, lasing pa rin si Jinji. Ipinaliwanag ni Hiroshi ang problema niya, nakapatay siya ng childhood friend. Humagalpak si Jinji sa tawa at nagsimulang kumausap ng kung sino. Napansin ni Hiroshi na may 4 na upuan sa mesa, kaya nagtaka siya. Tinanong niya kung bakit naman napatay ni Jinji ang sarili nitong best friend. Sagot nito, kabataan, padalos-dalos. Dahil lang sa ilang nakakairitang salita, pinatay niya itong walang kagatol-gatol. Pati childhood sweetheart niya, pinatumba rin niya. Hindi makapaniwala si Hiroshi kung bakit nagawa iyon ni Jinji. Ipinaliwanag nito na ang katawan sa larong ito ay ginaya mismo galing sa tunay na buhay. Sobrang interactive ng larong ito, kung hindi ka malakas at mabilis mag-isip, hindi mo ito matatapos. Sa nakalipas na 10 taon, iisa lang ang taong nakalabas sa laro, isang sobrang malakas na high school student na halos walang kahirap-hirap na tinapos ito. Ang pangalan niya ay Kami, taglay ang titulong, Unmatched Adventurer. Samantalang ang titulo naman ni Jinji ay, Inhumane. Nagtanong si Hiroshi kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos nito. Biglang kinuha ni Jinji ang kapa ni Hiroshi at sumigaw sa lahat na naroon ang pumatay ng kaibigan. Sinabihan niya si Hiroshi na subukang mag-bluff sa investigasyon para magkaroon siya ng tsansang makatakas. Sa hindi maipaliwanag na paraan, agad na dumating ang mga guard at pinalibutan si Hiroshi. Sinubukan niyang tumakas ngunit tinakbo siya ni Jinji at ni chokehold hanggang mawalan siya ng malay. Nagulat pa si Jinji na kahit mahina si Hiroshi, kinailangan niya ng matinding lakas para ma-knockout ito. Pagmulat ni Hiroshi, nasa custody na siya ng mga sundalo. Ibinente pala siya ni Jinji para makakuha ng pera pambili ng alak. Sinabihan siya ni Jinji na itangi ang lahat dahil kapag umamin siya, tiyak na ipapadala siya sa prisuhan para sa sapilitang paggawa. 2 taon daw siyang nakulong kaya alam niya ang hirap. Paglabas ni Hiroshi, ipinakita siya sa mga tao sa bayan. Binato siya at pinagtawanan. Pati ang mga sundalong nag-escort sa kanya ay nataman kaya sila naman ang nagtaboy sa mga tao. Bumagsak si Hiroshi sa hiya, hindi pa siya kailanman nalalagay sa ganito. Bigla niyang naalala ang Diyos ang nagsabing siya ang bayani na magliligtas sa mundo. Pinanghawakan niya iyon at nagbanta sa guard na dapat siyang palayain dahil isang araw may hihingi ng tulong sa kanya para iligtas ang mundo. Agad siyang pinatigil ng guard, sobrang sawa na raw siya sa linyang iyon. Bawat magnanakaw at kriminal na mahuli niya, iyon ang sinasabi. Pagod na raw siya lalo't wala siyang overtime pay. Patuloy na nagsasalita si Hiroshi nang mapansin niya si Alicia, nakatayo sa bubungan, maliwanag ang buwan sa likuran. Hawak pa rin ang kutsilyong pangbalat ng mansanas, at isa sa mata ay bulag na dahil sa suntok ni Ryana. Sa halip na umatake, umalis ito. Natarante si Hiroshi at nakiusap sa guard na ikulong na siya agad. Itinapon siya sa isang selda at sinabi ang paghahandaan ng interogasyon. Gustong aipos ni Hiroshi ang laro, pero hindi maaari dahil teksto pa rin ang kwento ang nangyayari. Pagod, naghintay siya. Makalipas ang 30 minuto, sinubukan niyang mag-log out. Hindi gumana. Paulit-ulit niyang sinubukan hanggang mabaliw na siya sa inis. Napagod, nagutom, at kalaunay naiihi na siya. Naghanap siya ng palikuran. Pero bago niya maibaba ang pantalon, lumitaw ang multo ni Martin at tinakot siya. Napahiga si Hiroshi sa gulat buti hindi siya nabasa.
Patuloy siyang sinusumpa ni Martin dahil pinatay daw siya. Depensa ni Hiroshi, si Martin ang kumakain ng mansanas gamit ang kutsilyo, paano niya malalaman? Naisip iyon ni Martin at umamin na may punto si Hiroshi. Kasalanan niya rin. Pagkatapos ay nabanggit niya ang isang pangako na binitawan nila noon. Pinaparikol niya kay Hiroshi pero wala siyang maalala. Siyempre, kakapasok lang niya sa laro. Sa huli, naisip ni Martin na hahantingin niya si Hiroshi hanggang maalala niya iyon. Naisip tuloy ni Hiroshi na marahil kaya madalas magsalita mag-isa si Jinji ay dahil kinakausap niya rin ang mga pinatay niya. Kumapit si Martin kay Hiroshi habang dumudura ng dugo, nagrereklamo na gusto pa niyang mabuhay. Dahil sa takot, sumigaw si Hiroshi ng tulong. Pagkaraan ng ilang sigaw, may tumugon, isang batang pulang buhok na babae. Malinaw na hindi siya pwedeng maging trabahador sa kulungan pero pinalaya niya si Hiroshi at dinala siya kung saan. Ipinakilala niya ang sarili bilang maisa. Dinala siya ni Risa sa isang silid na may kama at mga kagamitan. Naguguluhan si Hiroshi pero ngumiti si Risa nang may pagkamapanukso at tinanong kung handa na ba siya. Biglang lumitaw ang pulang warning screen, handa ba siya sa matinding stimulation. Namula si Hiroshi at hingal ng hingal. Ito ba ang sinabi ni Ryan na adult event? Dalawang puwersa sa loob niya ang naglaban, isang inosente at gusto mag-cancel, at isang sabik na gusto mag-yes. Nanalo ang pagnanasa. Pinahiga siya ni Risa at sinabing pumikit. Sa katahimikan, narinig niya ang tunog ng damit na inaalis. Kinilig si Hiroshi, iniisip na sa wakas ay mararanasan na niya ang kaligayahan. Ngunit may narinig siyang kalansing ng metal. Pagdilat niya, nakatali na siya at si Risa ay nakabdasam na kasuotan. Oo, siya ang interrogator ng kulungan. Sinabi niya, lalaruin niya si Hiroshi. Narinig niya raw na inaalihan siya ng multo kaya bubugbugin niya ito hanggang lumayas ang multo. Kung hindi niya kayanin at umamin, papatayin siya. Kung kayanin ni Hiroshi, isisisi ang pagkamatay ni Martin sa demonyo at malaya na siya. Sinimulan ni Risa ang interogasyon sa pagkaskas ng lagari sa binti ni Hiroshi. Napasigaw siya sa takot, mas lalo itong nagpasaya kay Risa. Dumating si Ryan na matapos marinig ang mga sigaw. Nananood lang daw siya ng pelikula kaya natagalan. Nakiusap si Hiroshi na palayain siya pero masyadong matibay ang tanikala. Ang magagawa lang ni Ryan na ay cheer na kayanin niya. Nang tumama ng kaunti ang lagari at Damyugo, sumakit ng napakatotoo ang pakiramdam kay Hiroshi. Dahil sa sobrang takot, nagpabaliwala siya at umihi. Mas lalo namang na-excite si Risa at plano siyang putol-putulin para mas lalo pa siyang umihi. Sa kawalan ng pag-asa, sumuko na si Hiroshi at hinayaan siyang gawin ni Risa ang gusto nito. Habang pababa na ang lagari, biglang pumasok ang isang gwardya at kinansela ang sesyon ng pagpapahirap. Walang ibinigay na dahilan maliban sa utos daw ni Captain Tesla, at ang titulo ni Hiroshi ay pinalitan pa bilang friend-killing fast runner who wets himself. Masaya si Ryan na nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan pero hindi na kayang maging masaya ni Hiroshi. Nag-logout siya at nangakong hindi na siya maglalaro muli. Pagkagising niya, agad niyang tiningnan ang pantalon kung basa ba. Sa awa ng Diyos, hindi naman, kaya nangako siyang hindi na niya muling seseyedan ang laro. Isang araw, may gaganaping kompetisyon sa distrito. Nagpasya si Hiroshi na tumakbo ulit. Kahit matagal siyang nawala, may mga taong nakakakilala pa rin sa kanya. Noong junior high pa lang, kilala na siya bilang halimaw sa track and field. Dumating din ang nakababata niyang kapatid para suportahan siya. Makalipas ang kaunti, dumating si Mai para palakasin ang loob niya. Sinabi ng kaibigan niya na ang kailangan nilang bantayan ay ang pulang buhok na kalaban na magaling din. Bukod doon, maraming scouts ang nanonood. Ito ang unang malaking kompetisyon para sa high school level. Nandoon ang mga classifiers at maging ang inter-high organizations. Isa itong mahalagang kaganapan. Kinabahan si Hiroshi kaya pumunta siya sa banyo para mag-relax. Hindi niya inasahan na makakasalubong niya ang isang foreigner. Nakilala niya agad si Mike, ang kilalang atleta na tinaguriang King of Second Place. Pagkatapos magretiro, naging reporter siya. Narito siya dahil narinig niyang binasag ni Hiroshi ang district record sa short distance running. Maraming magagaling na team ngayong araw pero kay Hiroshi ang pinakamalaking pag-asa ni Mike. Dahil dito, mas lumakas ang loob ni Hiroshi, pero dahil sa kakausap kay Mike, nakalimutan niyang umihi at sumabak sa karera na naiihi pa rin. Bago magsimula, nagpalitan pa sila ng pulang buhok ng mga mapang-asar na salita. Pumutok ang starting gun, ngunit mabagal ang simula ni Hiroshi. Nang makabawi siya, nagsimula siyang humabol at nalagpasan ang isa't isa. Nang malapit na siyang abutan ng pulang buhok, natapilok siya at bumagsak, kaya nanalo ang kalaban.
At hindi lang iyon, hindi na niya napigilan at umagos ang ihi. At nakita iyon ng lahat. Sa totoo lang, sa puntong iyon, mas pipiliin ko pang tumira sa bundok kahit unggoy, gagawin na akong hari ng men's restroom. Hinugasan ni Hiroshi ang pantalon habang gusto na lang niyang maglaho sa hiya. Pagkatapos hugasan, itinapon niya iyon sa basurahan. Paglabas niya, sinubukan siyang aluan ni Peta, pero hindi niya tinanggap ang mga salita nito. Galit niyang pinalayo si Peta, na ikinasakit ng loob ng dalaga at tumakbo palayo. Lumapit si Mike, sinuri niya ang performance ni Hiroshi, at sinabi niyang kakilakilabot iyon. Nagpaliwanag pa si Hiroshi, pero lalo lang itong nagmukhang mas masama para kay Mike. Para kay Mike, pinakamahalaga sa atleta ang espiritu. Ang hindi makapag-perform dahil sa pressure ay isang nakamamatay na kahinaan. At para sa kanya, bukod sa pagtakbo, marami pang problema si Hiroshi. Sa hitsura nito, mukhang hindi pa niya naiintindihan. Kaya isang linyang payo lang ang iniwan niya, tingnan mo ang sarili mo, at magpalit ka ng pantalon. Walang ibig sabihin ang linyang iyon para kay Hiroshi at lalo lang siyang nenas. Pagbalik sa kasalukuyan, nagising si Hiroshi matapos magpasya na tumigil sa laro. Habang nag-aalmusal, binanggit ni Keiya na mas mabuting hinaan niya ang paglalaro sa gabi para hindi makaabala sa iba. Sinabi naman ni Hiroshi na siya rin ay naaabala kapag nagdadala si Keiya ng mga kaibigan. Nag-away sila hanggang sa pumagitna ang ina nila. Sinisi ni Keiya ang laro dahil nagkakaganon daw ang kapatid niya. Inamin naman ni Hiroshi na nag-quit na siya sa laro, na ikinagulat ni Keiya, pero agad din itong napalitan ng pagkadismaya. Para sa kanya, tumigil lang ang kuya niya dahil mahina siya. Kahit ano ang simulan niya, iniiwan niya sa gitna. Kagaya ng pagtakbo noon na iniwan niya para sa laro at ngayon pati laro iniwan niya rin. Tinawag niya ang kuya niyang kawawa at umalis papuntang eskwela. Sabi ng ina, gusto lang ni Keiya na bumalik ang dating astig na Hiroshi dahil palagi siyang ipinamamalaki nito sa mga kaibigan. Bumalik si Hiroshi sa paaralan. Lumapit na naman ang dalawang siga para manghingi ng protection money. Pagod na si Hiroshi para lumaban kaya ibinigay niya na lang ang pera. Pagdating ni Mike, hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng klase, kinausap siya ng guro tungkol sa plano niya sa hinaharap. Sinabi niyang hindi pa niya alam at pakiusapan siyang maghintay muna. Paglabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ryana. Marami na raw beses siyang tumawag at gusto siyang makipagkita sa game store. Sakto naman na pupunta rin si Hiroshi doon. Pagdating niya, gusto na niyang ibenta ang laro. Pilit itong iniiwas ni Ryana, pero desidido siya. Tinanong ng babae kung bakit, at sagot ni Hiroshi, halata naman daw, mula sa pagpatay ng tao, naging kriminal, tapos preso, hanggang muntik pang mapatay, lahat dahil sa laro. Natawa si Ryana ng malakas, na ikinainis ni Hiroshi. Siya lang ang natutuwa habang halatang hindi natutuwa si Hiroshi. Kung ayaw niyang bilhin pabalik ang laro, ibebenta niya sa iba. Pero pinigilan siya ni Ryana. Kung gusto niya talagang mabawi ang perang pinuhunan, may mga dahilan siya, ngunit hindi niya maaaring sabihin ang katotohanan tungkol sa laro. May gusto siyang ipakita. Binanggit niya ang pangalang Kamui, na narinig na ni Hiroshi mula kay Jinji. Ipinaliwanag ni Ryana na si Kamui ay ang pinakabatang miyembro ng Tokyo City Council at isang napakahusay na manlalaro ng laro. Ipinakita niya ang isang interview clip kung saan sinabi ni Kamui na malaki ang naging epekto ng laro sa buhay niya at siya lamang ang nakatalo dito. Gusto ni Ryana na tapusin din ni Hiroshi ang game. Dahil kahit ano pa, mas mabuti iyon kaysa tuluyang sumuko. Bukod pa roon, nakakita siya ng gabay kung paano talunin ang laro at mismong si Kamui ang sumulat nito. Nagtaka si Hiroshi, kung may gabay naman pala, bakit walang ibang nakakatapos? Ipinaliwanag ni Ryana na sinulat iyon ni Kamui noong estudyante pa siya, at noong panahong iyon, sobrang taas ng pride ng lahat. Sobrang kayabangan at pa ng trash talk ang paraan niya ng pagsusulat kaya walang nakakatiis basahin ito ng buo. At tama nga, sa ilang linya pa lang, iniinsulto na ni Kamui si Hiroshi, tinatawag itong kawawa dahil naghanap pa raw ng guide. Pinipigil ang inis, ipinagpatuloy ni Hiroshi ang pagbabasa. Ang payo daw ni Kamui para sa mga baguhan, unahin muna ang physical training bago maglaro, 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squat jumps, at 10 kilometro run araw-araw hanggang malagas ang buhok mo. Tinawanan lang iyon ni Hiroshi at hinanap ang mas kapaki-pakinabang na tips. Nahanap niya ang seksyong, "My childhood friend wants to kill me." Payo ni Kamui, kung na-trigger mo ang event branch na iyon, mamatay ka na lang 4 na beses para matapos agad. Pero nabanggit din niya ang isang trick sa laro. Kung hindi mo kayang manalo sa laban, manalo ka ng hindi lumalaban.
Hanapin ang kahinaan ng kalaban at gamitin iyon. Hindi pa rin kumbinsido si Hiroshi. Sunod ay, haunted by your best friend's ghost. Payo ni Kamui, hayaan mo lang ang multo na sundan ka. Sumunod ang weapon section kung saan tinuro niya ang isang nakatagong espada sa sulok ng starting room. Iminungkahi rin niyang bumili ng dagdag na items. Siyempre, tinapos ni Kamui ang gabay sa isa pang bungkos ng pang-iinsulto sa buong angkan ni Hiroshi. Nilunok ni Hiroshi ang galit at sisigat na sana siya nang biglang yakapin siya ni Raina mula sa likod, bamulong sa tenga niya. Kung may ibang taong makakatapos sa game bukod kay Kamui, gustong-gusto kong pakasalan ang taong yon. At higit pa sa kasal ang gusto niya. Kahit matibay ang loob ni Hiroshi, nabigla siya at itinulak si Raina palayo. Pero nang makita niya ang mga mata nitong parang tuta, puno ng pag-asa at desperasyon, nanghina ang kanyang determinasyon. Sa huli, pumayag siyang magpatuloy. Muli siyang nag-login sa laro, eksaktong sa puntong iniwan niya ito. Isang sundalo ang nagmamadaling nag-utos sa kanya na umalis, tinutulak pa siya gamit ang espada para hindi na siya muling malagyan ng ihi. Si Risa, masigla pa rin, gusto na namang magayos ng panibagong meeting. Tumanggi si Hiroshi. Inamin pa ni Risa ang perverted niyang kagustuhan na itago ang kumot na inihiyan niya para mapreserba ang amoy. Paglabas nila mula sa torture chamber, dinala si Hiroshi sa isang underground passage para mailabas ang mga bilanggo. Sa unahan ay may napakagarbong mansiyon, ang palasyo ng reynang namumuno sa closed city. At ang tumulong sa pagtakas niya ay ang commander ng Royal Guard, si Chief Tesla. Sa loob, maayos pa siyang inupuan ni Tesla, ngunit napakunot noo ito ng makaamoy ng bahagyang amoy ihi. Ipinaliwanag niya kung bakit iniligtas si Hiroshi. Napatay ni Alicia, kapatid ni Martin, ang kapatid gamit daw ang fruit knife. Pero nang siyasatin ni Tesla ang lugar, tanging espada lamang na kayang gamitin ni Hiroshi ang natagpuan. Ayon sa kanyang karanasan, ang tumusok sa lalamunan gamit ang maliit na kutsilyo ay gawa ng isang propesyonal, kaya napagpasyahan niyang aksidente ang nangyari. Sa makatwid, inosente si Hiroshi. Labis ang tuwa niya, sa wakas, may matinong tao sa kahayupang larong ito. Tinanggap niya ang alok na pagkain ni Tesla. Binalaan din siya ng commander na mag-ingat kay Alicia. Kahit malinaw na ang katotohanan, hindi siya basta nito palalampasan. Sinabi rin ni Tesla na maaari siyang lumapit anumang oras na kailangan niya ng tulong. Taos-pusong nagpasalamat si Hiroshi. Sa wakas, malaya na siya matapos ang buwan ng pagtatago parang kriminal. Ang una niyang kailangang gawin, umuwi para kunin ang kanyang espada. Sabi ni Raina, dahil nasa labas ng lungsod ang kanyang nayon, aabutin sila ng ilang araw sa paglalakbay. Ngunit kahit napatunayan na ang kanyang pagiging inosente, hindi ito pinaniwalaan ng mga taga-nayon. O baka nag-ipon sila ng bato buong umaga at dahil walang kriminal na mababato, si Hiroshi ang ginawa nilang target. Kailangan niyang tumakbo para mabuhay. Nang maubusan sila ng bato, kumuha sila ng maso at pala para habulin siya na parang low HP zombie sa isang shooting game. Komento ni Raina, parang totoong buhay, kahit malinis ka na, may mga taong ayaw maniwala. Naniniwala lang sila sa gusto nilang paniwalaan. Ngayon, kung gusto ni Hiroshi makabalik sa kanyang nayon, kailangan niyang tawirin ang tulay doon, ngunit may nagbabantay. Iminungkahi ni Raina na mag-shopping muna sila habang hinihintay mawala ang galit ng mga taga-nayon. Kailangan niya ring maghanda sa magiging laban nila ni Alicia. Sa kasamaang palad, kakaunti na lang ang coins ni Hiroshi, hindi sapat para bumili ng kahit ano. Tinanong niya si Raina kung paano kumita ng pera sa laro. Sagot nito, tulad lang sa totoong buhay. Pwede siyang magtrabaho, umutang, o mabuhay ng hindi nagtatrabaho, sa madaling salita, magnakaw. Halimbawa, pwede raw niyang nakawan ang matandang mag-asawa doon. Siyempre, ayaw na ni Hiroshi na makulong ulit kaya nagpasya siyang magtrabaho. Dinala siya ni Raina sa isang employment office, isang bulok at mukhang ilegal na lugar. Bakit? Dahil ayaw pa rin sa kanya ng mga taga-nayon kahit napatunayang inosente siya. Kaya hindi siya makahanap ng legal na trabaho, at ilegal lang ang inaalok dito. Sa loob, isang matandang babae agad siyang tinawag na murderer, imbes na pangalan niya. Kahit magpaliwanag pa siya, wala ring maniniwala. Gayunman, may trabaho siyang inalok, Monero, kapalit ng 20,000 coins buwan-buwan. Mukhang okay, pero ilang smoke bombs lang naman ang kailangan niya para kay Alicia, at 200 coins lang ang bawat isa. Kaya nagtanong si Hiroshi kung may part-time job na bayad kada oras. Meron daw. Kailangan lang daw niyang sundin ang mga kahilingan ng isang lalaking ang pangalan ay Burr at babayaran siya ng 100 coins per hour.
Madali sana kung hindi lang dahil ipinaliwanag ng babae na si Burr ay isang middle-aged na lalaki na may masochistic fetish, at kailangan siyang hagupitin ni Hiroshi gamit ang leather strap ayon sa gusto nito. Siyempre, hindi ito matanggap ni Hiroshi at tumanggi. Nang humingi siya ng ibang trabaho, nagalit ang babae. Maraming taong desperado para sa trabaho, pero siya ay namimili pa. Pinalabas siya nito. Nadismaya si Ryan kay Hiroshi. Ayaw niyang magnakaw. At nang subukan niyang magtrabaho, hindi rin niya kinaya. Dahil doon, iisang paraan na lang ang natira para kumita, manghiram ng pera. Kailangan nilang umutang sa ibang player. Dinala ni Ryan si Hiroshi para muling makipagkita kay Jingi sa kasino. Dahil pareho silang players, nakikita rin ni Jingi si Ryan at nagbatian silang dalawa dahil magkakilala na sila. Habang sinusubukan ni Ryan na gawing maayos ang usapan, hindi pa rin makalimot si Hiroshi na ipinagkanulo siya ni Jingi. Pero ayon kay Jingi, dapat pa raw siyang magpasalamat kung hindi dahil sa kanya, hindi malilinas ang pangalan ni Hiroshi. Lalong nag-init ang ulo niya. Pinakalma ni Ryan ang sitwasyon at hiniling kay Jingi na pautangin si Hiroshi. Tumanggi si Jingi. Sinabihan pa niyang lumaya si Hiroshi para hindi ito umihiroon at gumawa ng gulo. Dahil sa sobrang galit, inatake siya ni Hiroshi. Sinugod niya si Jingi at pinabagsak ito. Bago niya mabagsakan ng suntok sa mukha, na-reverse ni Jingi ang posisyon at siya ang napin down, kinuha ang brass knuckles at inambo ang suntok. Mabilis na naiwasan iyon ni Hiroshi dahil sa kanyang agility at nahawakan pa niya ang buhok ni Jingi. Gumanti si Jingi sa pamamagitan ng pagpitik sa tagiliran ni Hiroshi. Sa huli, nanag ang lakas ni Hiroshi at siya ang nakapin kay Jingi. Ngunit bago niya ito tuluyang pabagsakin, muling lumitaw ang espiritu ni Martin, tinatakot siya na papatayin na naman niya ang isang tao. Sa takot, tumakbo si Hiroshi sa sulok habang itinuturo ang walang laman na espasyo. Naawa si Jingi, madalas din daw siyang hantingin ng mga multo ng 2 taong napatay niya dati. Minsan ilang segundo lang lumilitaw, minsan naman buong oras. Habang kinukwento niya iyon, muli silang nagpakita. Doon napagtanto ni Ryan na pinagsisihan pa rin ni Jingi ang nagawa niya, kaya patuloy siyang naglalaro. Nakarelate si Hiroshi, kaya humingi siya ng tawad. Hindi na rin ito dinamdam ni Jingi. Buti raw at nakapag-ehersisyo siya ulit pagkatapos ng matagal na katamarin. Sa huli, pumayag si Jingi na pautangin siya. Paglabas nila, tinanong ni Ryan kung ano ang pakiramdam ng matalo ang mas malakas na kalaban. Bago pa siya makasagot, nagbago na naman ang badge niya. Ngayon ang nakalagay ay, gumapatay sa kaibigan, mabilis tumakbo, umiihi sa pantalon, at nagnanakaw sa matatanda. Nagpunta sila para bumili ng smoke bombs. Pumasok si Hiroshi sa shop at nakilala ang may-ari, si Melissa. Dahil 600 coins lang ang inutang nila, bumili si Hiroshi ng 2 smoke bombs at itinira ang 200 coins para sa emergency. Pero humingi si Melissa ng search charge. Kahit nalinis na ang pangalan niya, dumaikit pa rin ang masamang reputasyon. Kaya siningil siya ng 600 coins para sa 2 bomba. Pakiramdam niyang hindi patas iyon, kaya sinubukan niyang umalis, pero pinigilan siya ng security at pinilit na bilhin ang mga iyon. Galit at nadismaya, napagtanto ni Hiroshi na bukod kay Tesla, puro basura pala ang mga NPC dito. Makalipas ang ilang araw ng paglalakad, nakabalik na siya sa pinagmulan ng lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tahimik at nakakatindig balahibo ang loob. Nandoon pa rin ang sariwa at pulang dugo ni Martin sa sahig. Nakita niya ang kanyang espada sa isang sulok. Akala niya, makukuha niya ito ng walang aberya. Mali siya, lumabas mula sa dilim si Alicia. Alam niyang babalikan ni Hiroshi ang espada kaya matyaga siyang naghintay. Agad gumamit si Hiroshi ng smoke bomb para makatakas, ngunit wala siyang lighter. Paalala ni Ryan bumili daw siya next time, kung magkakaroon pa ng next time. Nang sumugod si Alicia gamit ang fruit knife, may biglang tumalon papasok mula sa bintana para iligtas siya. Inakala ni Hiroshi na si Commander Tesla iyon, pero si Risa pala naroon para iligtas ang kanyang bedwetter. Ayon kay Risa, malinaw na pananodya ang ginagawa ni Alicia, at dahil nalinis na ang pangalan ni Hiroshi, kung ipipilit pa rin niya, maaari na siyang arestuhin. Tinanong ni Hiroshi kung paano nalaman ni Risa na naroon siya. Inamin nitong sinusundan siya niya gamit ang amoy niya. Nabigla si Hiroshi na mayroon pa rin pala. Paliwanag ni Ryan hindi pa siya nagpapalit ng damit mula nang pumasok siya sa laro kaya malakas pa rin ang amoy ng ihi. Nirekomende rin ni Ryan na kunin si Risa sa party dahil malakas ito at maaaring protektahan siya sa hinaharap. Habang iniisip pa niya iyon, umatake si Alicia mula sa likod. Hinayla siya ni Risa sa damit at inilayo.
Sa isip ni Alicia, nais lang niyang patayin si Hiroshi. Hindi niya kinikilala ang paglilinis ng pangalan nito, at lahat ng humahadlang sa kanya ay papatayin niya. Sumugod siya gamit ang dagger, ngunit hinarang siya ni Risa at itinulak pabalik bago umatake ng madiin. Nang kumalma ang alikabok, nawala si Alicia. Nakita siya ni Ryan na nasa kisame. Natarante si Hiroshi. Anong klaseng realistic game ito? Sinamantala niya ang pagkakataon para pulutin ang nahulog na kutsilyo at itinapon iyon palabas para ma-disarm si Alicia, pero agad itong naglabas ng dalawa pang kutsilyo. Nagseryoso si Risa. Habang pinoprotektahan si Hiroshi, napagtanto niyang maaari niyang imbitahin ito sa party. Pero biglang sinabi ni Risa ang totoo, hindi siya naroon para protektahan si Hiroshi, kundi para angkinan siya at pahirapan hanggang umihi ulit. Natakot si Hiroshi, wala naman siyang pinagkaiba kay Alicia. Nagbanggaan ang dalawang baliw dahil sa kanya. Bagaman mas malakas si Risa, mabagal ang bilis ng kanyang atake. Samantala, ang liksi ni Alicia ang nagbigay daan upang makaiwas at mailagay si Risa sa depensa. Sa isang iglap nang umatake si Alicia, naiparade ni Risa at naitaboy ang parehong kutsilyo ng prutas nang hindi nabigyan ng pagkakataon ng kalaban na kumilos. Naghanda si Risa na tapusin si Alicia sa isa pang matalim na hampas. Ngunit pinaalalahanan siya ni Alicia na bagaman malakas si Risa, hindi siya mabilis, kaya sinipa siya ni Alicia sa tiyan, kasunod ng isa pang suntok na nagpahiga sa kanya. Nagpasya si Alicia na siya ay lalaban kay Risa mamaya, ngunit unang tapusin si Hiroshi. Biglang sumugod si Ryan na upang bigyan si Hiroshi ng pagkakataon na makatakas. Ngunit natutunan na ni Alicia mula noong nakaraang pagkakataon na mayroong suporta si Hiroshi. Nagsuot siya ng protection sa mata. Naalala ang payo ni Kamui, nang sumugod si Alicia, tumutok si Hiroshi sa pinakamahihinang bahagi ng bawat babae, ang dibdib. Akala niya, aaksyon siya gaya ng inaasahan. Ngunit hindi, sanay na siya sa ganitong taktika. Sa halip, sinipa siya ni Alicia sa ari, bumagsak sa kanyang mga tuhod, at pinanggako ang masakit na kamatayan. Akala ni Hiroshi, dito na matatapos ang laro. Ngunit biglang lumitaw ang espiritu ni Martin, hindi para tumulong, kundi para sabihan ng kapatid na pabilisin ang pagpatay kay Hiroshi. Sa sandali ng panganib, sinubukan ni Hiroshi isipin kung ano ang kinaiinisan ni Alicia. At doon niya naisip, siya iyon. Pinili ni Hiroshi na aminin ang kanyang nararamdaman. Inamin niya kay Alicia ang kanyang damdamin habang malapit na ang kutsilyo nito sa kanyang mukha. Ang hindi inaasahang pag-amin na iyon ay nagpatigil kay Alicia. Napagtanto niyang epektibo ang ginawa niya, kaya patuloy siyang bumibiro at naglalaro ng mga salita kay Alicia. Ngunit hindi na ito matiis ni Alicia matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Kahit sinabing aksidente lang, namatay pa rin ang isang tao, ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Lahat ay nangyari dahil gusto niyang lisanin ang syudad. Mahal din niya si Hiroshi, ngunit wala nang makakabalik sa dati. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi habang nagtatanong ng may galit kung bakit siya tumakas. Pagkatapos niyon, tumakbo si Alicia palayo na para bang tumatakas sa realidad. Bagaman nakatakas siya sa kamatayan, ginawa niyang napagtanto ni Hiroshi na nagkamali siya sa lahat. Akala niya laro lang ito. Wala siyang alaala kay Alicia at sa kanyang kapatid. Ngunit para sa kanya, matalik na kaibigan siya. Ang kanyang pinakamalaking kasalanan ay ang pagpatay kay Martin at pagpili na tumakas imbis na manatili at subukang iligtas siya. Narealize niya kung gaano siya kamangmang. Sa oras na iyon, nagising na rin si Risa. Nagpasalamat si Hiroshi sa kanya, ngunit magalang niyang sinabi na kung tunay siyang nagpapasalamat, dapat ibigay niya ang isa sa kanyang mga daliri. Nang marinig iyon, hindi na nagpasalamat si Hiroshi at pinalayas siya. Pagkatapos, kinuha niya muli ang kanyang espada, nag-isip ng kaunti, at nagdesisyon na pumunta sa isang lugar, sinabi kay Ryan na maghintay siya rito. Sinundan niya ang alaala ni Martin mula simula ng laro, kung saan sinabi nila na may pangako sila sa ilalim ng puno malapit sa nayon. Pagdating niya, isang malaking sinaunang puno ang nakita. Lumitaw si Martin, at tinanong siya ng nakatatandang kapatid kung handa na ba siyang mamatay. Ngumiti si Hiroshi at sinabi na hindi pa dahil marami pa siyang dapat gawin. Naalala ang payo ni Kamui, kung hindi mo mapaalis ang espiritu, samahan mo ito. Inimbitahan ni Hiroshi si Martin na sumama sa kanya sa pakikipagsapalaran. Nagkamayan sila at dinala si Hiroshi pabalik sa nakaraan, isang panahon kung kailan lagi silang magkasama. Sa wakas, naalala ni Hiroshi ang pangako noon, palaging magkaibigan magpakailanman. Sa pangakong iyon, bumalik siya sa kasalukuyan at nagbalik sa normal na anyo si Martin. Masaya siya na naalala ni Hiroshi ang pangako nila bilang magkaibigan.
Pagkatapos, wala ng attachment si Martin sa mortal na mundo. Nagpasalamat siya kay Hiroshi at nawala. Bagaman laro lang ito, bahagya pa ring nakaramdam ng sentimentalismo si Hiroshi. Sinundan siya ni Ryan at nasaksihan ang lahat. Pinawi siya nito, sabing si Alicia na lang ang natitira, ngunit dahan-dahan nila itong haharapin. Una, kailangan nilang ayusin ang kalaw-angin na espada at bumili ng bagong pantalon upang palitan ang mabahong may mantsa. Dagdag pa, na-update ang titulo ni Hiroshi. Siya na ngayon ang pinakadakilang pumatay ng matalik na kaibigan, mabilis na tumatakbo, umihi sa kama, at magnanakaw na matanda. Biglang tumunog ang kampana sa buong lugar. Tumakbo si Hiroshi upang tingnan at nakita niyang nasusunog ang syudad. Nagulat si Ryan dahil hindi pa niya naranasan ang kaganapang ito sa laro. Pumasok si Hiroshi sa syudad upang alamin at nagkagulo ang lahat, tumatakbo na lang. Sinubukan niyang magtanong kung ano ang nangyayari, ngunit walang nakinig. Patuloy lang silang tumatakbo. Sinabi ni Ryan na malapit sa realidad ang laro. Mas inuuna ng tao ang sarili kaysa magpaliwanag. Iminungkahi niya na pwede niyang tanungin ang panday habang inaayos ang espada. Mula sa panday, nalaman niya na umaatake ang mga goblin. Naguluhan si Hiroshi, nagtatanong kung hindi ba protektado ng moat ang syudad. Sabi ng panday, oo, ngunit pinakamalaking tagtuyot sa loob ng 500 taon ang nagpababad sa moat kaya sinamantala ng mga goblin ang pagkakataon. Nakita ito bilang pagkakataon upang patunayan ang sarili, kaya hiningi ni Hiroshi sa panday na ayusin ang espada upang lumaban sa mga halimaw. Ngunit abala ang panday sa pagtakas at sinabi kay Hiroshi na gawaing siya mismo ang mag-ayos. Walang ibang pagpipilian, kinailangan niyang putulasin ang espada mag-isa. Habang pumapalit, narinig niya ang mga sigaw sa labas. Naiinis si Hiroshi dahil natatagal, ngunit pinaalala siya ni Ryan na baka hindi na kailangan putulasin. Minsan, mas nakakapinsala ang kalaw-angin na espada sa mga halimaw. May punto iyon. Kaya tumakbo si Hiroshi palabas upang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Ryan dahil wala pa siyang sapat na lakas. Masyadong malakas ang mga goblin, at kung lalabas siya ngayon, 120% ang posibilidad na mamatay siya. Kung mamatay ka sa larong ito, haharapin mo ang napakabigat na parusa. Akala ni Hiroshi mamamatay siya sa totoong buhay, ngunit sinabi ni Ryan na siya ay permanenteng mababan at masisira ang console niya. Kahit siya mismo, inamin na niyang basura talaga ang larong ito. Ibinunyag din ni Ryan na may isang tao nang namatay sa laro at nalock ang console nito. Maraming kaso ang isinampa laban sa game company, ngunit ginamit nila ang kapangyarihan at pera nila para pagtakpan ang insidente. Nagprotesta rin ang mga tao, pati mga tindahan ng laro na damay. Hindi nagtagal matapos itong ilabas, nalimutan na ang basurang larong ito, kaya ayaw niyang aminin noon at imbes ay niloko niya si Hiroshi para bilhin uli ito. Sa madaling salita, sabi ni Ryan hindi pa siya sapat na malakas para labanan ang mga iyon. Pinayuhan siyang mag-logout at humingi ng payo kay Kamui. Pero bago umalis, nakiusap si Hiroshi na makita lang ang mga goblin kahit isang beses. Pumayag si Ryan basta mananahimik siya. Dahan-dahang sinilip ni Hiroshi ang labas, at nagulat sa itsura at bilis ng mga ito. Pagkatapos masilayan, handa na sana siyang mag-logout nang biglang may marinig siyang iyak ng isang bata. May goblin na nakatingin sa isang maliit na batang babae. Tumakbo si Hiroshi para sagipin ito, ngunit hinaila siya pabalik ni Ryan paalala niyang mahal ang console, 120,000 yen, pero i-discount daw niya para maging 126,000 yen. Nabulabog si Hiroshi. Siraulo na yata si Ryan 90,000 yen lang ang original price ngunit mas lalo pa niya itong tinaas. Pinayuhan pa rin ni Ryan na huwag na dahil NPC lang ang bata, hindi totoong tao. Ngunit naaalala ni Hiroshi si Martin. Hindi niya kayang baliwalain ang isang buhay, kahit pa virtual. Habang nagdedebate sila, may 3 sundalong dumating para protektahan ang bata. Dapat sapat na ang 3 laban sa isa, pero sobrang lakas ng goblin. Sa isang kisap mata, kinagat nito ang braso ng isa. Ang dalawa naman ay sabay umatake, pero napakabilis ng halimaw. Lumitaw ito sa likuran nila, pinayre-piraso ang pangalawa, at pinigtas ang 2 braso ng huli bago ito tinapos. Nanlamig si Hiroshi sa nakita. Ipinaliwanag ni Ryan na ito ang dahilan bakit pinapalabas agad ang mga bagong manlalaro mula sa lungsod para hindi sila makasalubong ng mga goblin. Tinanong ni Hiroshi kung wala bang sino mang kayang lumaban sa kanila. Sagot ni Ryan 2 lang, si Kamui at ang isang lalaking ang pangalan ay Ada, dating Eastern at Pacific Boxing Champion sa totoong buhay. Nang tanungin kung sino ang pinakamahirap niyang nakalaban, ang sagot niya, ang goblin.
Kahit alam niyang wala siyang laban, nagpasya pa rin si Hiroshi na iligtas ang bata. Dahil sa sobrang tigas ng ulo niya, nangako si Ryan na nabibigyan siya ng discount sa bagong console, pero sabi niya, magpalit muna ito ng pantalon. May naiwan ng panday, medyo madumi pero mas maigi kaysa sumagip ng tao na amoy ihipa ang pantalon. Pagkahanda niya, humawak siya sa kanyang pwesto. Si Ryan na ang gagawa ng ingay at kukuha ng atensyon ng goblin habang siya ang sasadyap sa bata. Paglingon ng halimaw, dalidal siyang tumakbo at hinatak ang bata, ngunit hindi niya inasahan na dalawa pala ang goblin. Hindi man lang siya umatras. Inutusan niya ang bata na tumakbong palayo habang hinaharangan niya ang dalawa. Pero hinabol pa rin nila ang bata. Kaya hinabol sila ni Hiroshi, at sa desperadong sandali, ginamit niya ang acceleration skill niya. Sa isang iglap, nailigtas niya ang bata. Pero hindi pwedeng takbo lang ang gawin niya. Kailangan niyang makahanap ng paraan para talunin ang dalawang goblin. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Tesla suot ang gintong armor. Sa isang malakas na paghiwa ng espada, naging puting abo ang dalawang halimaw. Dumating din ang mga sundalo, at inabot ni Hiroshi ang bata para mai-escort nila. Unang beses na naramdaman ni Hiroshi na parang bayani siya. Nagbago ang titulo niya, ngayon siya ang pinakamalaking pumatay sa matalik na kaibigan, bedwetter, old man robber, at biggest lakan. Isang titulo na sobrang katawa-tawa. Lumapit si Tesla sa kanya, at dahil nakita ang tapang niya, inimbitahan siyang maging mercenary para protektahan ang lungsod. Agad pumayag si Hiroshi, syempre, kung kasama niya si Tesla, protektado siya. Sinabi ni Tesla na dadalhin siya sa Royal Training Grounds para magsanay. Nang matapos ang lahat, nag-save at nag-exit si Hiroshi. Masaya siya dahil may progreso na siya sa laro. Sa paaralan, ikinwento niya kay Mori ang mga nangyari at natuwa itong nag-e-enjoy na siya. Napansin pa ni Mori na may kaunting pinagbago si Hiroshi. Kinagabihan, bago mag-login, pinanood niya ang guide ni Kamui. Ipinapaliwanag nito ang 3 paraan para makaalis sa Starter City. Una, tapusin ang mga side at main quest para tumaas ang reputation sa lungsod. Pag mataas na, pwede nang humingi ng entry-exit permit. Pangalawa, tumakas sa likod na gate, pero makakasalubong mo ang mga goblin na papalapit na sa lungsod, kailangan ng sapat na lakas para doon. Pangatlo, pinakamalala, bago magsimula ang goblin event, mag-form ng party para lumaban at makatakas, o magtago ng 4 na araw hanggang matapos ang pag-atake ng goblin, saka ka lumabas. Pwede ring sumali sa Royal Guard ni Tesla, pero babala ni Kamui, tanging tanga lang daw ang sasama sa commander na iyon. Sobrang brutal at may death rate na 300%. Pero may payo si Kamui para sa mga pipili pa ring sumali. Kung meron ka ng titulong Greatest Friend Killer, may pag-asa pa raw. Pero bago simulan ang gabay, pinamgikuan niya muna si Hiroshi. Pagkatapos, binati muna si Hiroshi dahil nakatakas siya sa ghost hunting at sa sumpa ng maliit na kaibigang humahabol. Ang susunod na mga tagubilin ay magbibigay lamang sa kanya ng 0.5% na tsansa na mabuhay. Una, kailangan niyang tiisin ang unang 5 araw ng pagsasanay. Pagkatapos, dapat niyang makaligtas sa ikalawang pag-atake ng goblin. Kahit napakahirap, kapag nagawa niya ito, malalaman niya ang maraming nakakagulat na sikreto. Tumigil si Kamui doon. Ang lahat ay nakasalalay na kay Hiroshi. Determinado si Hiroshi na hindi bumili ng bagong console, kaya nangako siyang mananalo siya. Nakipag-ayos din siya sa kapatid niyang si Kea, sinabing tatapusin niya ang laro at baka maging maingay siya sa mga susunod na araw, kaya sana maintindihan niya. Ngayon, hindi na siya tatakbo gaya noong nasa track and field pa siya. Pumasok muli si Hiroshi sa laro. Pagkatapos tanggapin ang alok ni Tesla, dinala siya sa kastilyo ng Reyna. Tulad ng sabi ni Kamui, kailangan lang niyang mabuhay ng 5 araw. Una siyang dinala ni Tesla sa Reyna. Ipinakilala nito ang sarili bilang tagapamuno ng lungsod ng TED. Habang bumabati si Hiroshi, bigla siyang niyakap ng Reyna, at tinawag ang kanyang mga gwardya bilang mahahalagang tao. Sa sobrang saya ni Hiroshi, napaungol siya ng malakas. Dinala siya ni Tesla sa training grounds, kung saan ipinakilala sa kanya ang 2 bagong recruit, sina Natada at Balo. Ipinaliwanag ni Tesla na ang tungkulin nila ay pigilan ang mga goblin na sumusugod sa kastilyo ng Reyna. Pagkatapos magpaliwanag, umalis ang commander at iniwan si Hiroshi kay Bob na siyang maghahatid sa kanyang silid. Nakakuha si Hiroshi ng sariling kwarto. Tahimik na nagpayo si Ryan na makinig lang siya kay Bob dahil baka may mahalagang impormasyon itong mabanggit. Pagkatapos magbihis, dinala siya ni Bob para magsanay. Bilang bagong recruit, tuturuan siya ni Bob ng combat basics.
Tinangkilik pa niya si Hiroshi, sinabing hindi naman magiging sobrang hirap. Ngunit nang mas alat ni Bob ang katawan ni Hiroshi, napansin niyang payat ito at mas bagay daw sa intelligence work. Tinanggi ito ni Hiroshi. Sa training ground, laking gulat niya nang ang instructor pala ay ang parehong sundalong ng aresto sa kanya noon. Dahil hindi siya gusto ng sundalo, binigyan siya nito ng mas mabigat na training kaysa kina Natada at Balo. Pag-alis ng sundalo, dumating si Kathy, ang sundalong naghatid sa batang babae noong nakaraan. Narinig niya ang tungkol sa tapang ni Hiroshi at natuwa siyang makilala ito. Habang nag-uusap sila, sumigaw ang sundalong instructor at sinabing bumalik na siya sa training. Nagkaroon ng sparring si Hiroshi at ang sundalo. Siyempre, dahil wala siyang karanasan, agad siyang nabugbog at natalo sa pinaka-nakakahiya niyang paraan. Mapagmata siyang tinawag ng sundalo na kasing hina ng kuhol. Ngunit biglang sumingit si Nata at binugbog ang sundalo upang ibalik ang dangal ng mga rookie. Simula noon dahil tingin nila mahina si Hiroshi, wala nang pumapansin sa kanya, hindi na pati si Kathy o si Bob. At ito ang sinapit ng isang high schooler na gustong maging mercenary, lubos na naiiwan dahil masyado siyang mahina. Dumaan ang isang nakakapagod na araw at bumagsak na lang siya sa kama, sinasabing 4 na araw na lang ang kailangan niyang tiisin bago makatulog. Sa ikalawang araw, ganoon din ang pagod niya dahil gumagana ang sleeping system ng laro parang totoong buhay. Sinabi ni Ryan na nakatulog siya ng sobra kaya nagmamadali siyang nagbihis at tumakbo palabas. Pero wala nang may pakialam sa kanya. Tutok na ang lahat kay Natada na tinitingnan na nilang future elite. Pinaponte siya ng sundalong si Amos para magsimula sa basics, pag-swing ng espada. Habang nag-e-ensayo siya, nilapitan siya ni Natada at Balo. Narinig nila ang friend killer niyang titulo. Kahit gaano pa niya itanggi, hindi sila naniwala. Binalaan pa siya ni Natada na alamin niya ang lugar niya at huwag maging sagabal. Sa gitna ng tensyon, sumingit si Kathy at pinutol ang pag-uusap, kaya tumigil ang dalawa. Tinulungan niyang magsanay si Hiroshi, at marami siyang natutunan. Pero bago pa niya ma-absorb ang lahat, sa ikatlong araw ipinagharap sila ni Natada sa sparring. Isang hampas lang, bagsak agad si Hiroshi. Pinagtawanan siya ni Natada at Balo dahil hindi niya maitaas ang ulo niya. Sa game at sa totoong buhay, pakiramdam niya ay mas walang kwente na siya kaysa dati. Nakaupo siyang mag-isa sa isang sulok at tinangkang eye comfort ni Ryana. Alam niyang mahirap pero hindi niya inasahan na ganito kahirap. Sabi ni Ryana, tiis lang ng konti. Dinala pa niya si Hiroshi sa isang counseling room na natagpuan niya, baka raw makatulong. Tiwala si Hiroshi kaya pumasok siya. Inilahad niya ang nangyayari, ang pagiging isolated niya dahil mahina siya, at ang paghingi sa kanya ng pera. Nakinig ang counselor, ngunit diretso nitong sinabi na siya mismo ang problema. Mahina siya pero pinili pa rin niyang sumali sa hukbo, kaya kasalanan niya lahat. Lalong nagalit si Hiroshi. Pumunta siya para maibsan ang stress, pero mas lalo siyang banigatan. Sabi ni Ryan na, ganyan din naman daw ang ibang counseling sa totoong buhay, minsan hindi talaga nakakatulong. Dahil dito, mas nag-init ang ulo ni Hiroshi. Bakit pa siya dinala doon? Dumating si Kathy at sinabing alam niyang nagpipigil si Hiroshi, at kailangan nitong maglabas ng sama ng loob. Iminungkahi niyang magdasal na lang muna. Sinunod niya ito at pumunta sila ni Ryan sa simbahan para mangumpisal. Pagkarinig ng kwento, sinabi ng madre na may sumpa siya at kailangang i-purify. Akala ni Hiroshi may magaganap na ritual, pero binuhusan lang siya ng madre ng malamig na tubig at sinabing tapos na. Nakakatawa pero wala siyang nagawa. At tulad ng inaasahan, walang epekto ang purifying, dahil sa ika-4 na araw, binugbog pa rin siya ng todo. Pagkatapos siya pag-alitan ni Amos, lumapit sina Natada at Belalo para huthutan siya ng pera. At nang sabihin niyang wala siyang dala, agad nila siyang pinigilan at binugbog. Dinala ni Kathy si Amos para pigilan sila, pero kumilos ito na para bang wala siyang nakita. Sa puntong ito, sobrang kaawa-awa na ang sitwasyon ni Hiroshi na pati si Ryana ay nagawa pang magbiro na lalong nagpa-insensitive sa karakter niya. Nagalit si Hiroshi at nakipag-away sa kanya. Sakto namang nakita ni Kathy na para bang nakikipag-usap siya sa sarili. Binalaan siya ni Natada at Balo na kapag patuloy siyang nakisama kay Hiroshi, pareho rin siyang tatamaan ng pambubugbog at pang-aapi. Dahil ayaw niyang mapahiya at masaktan, sinabi ni Kathy na hindi niya kilala si Hiroshi. Talagang malas siya, binubuli sa laro at pati sa totoong buhay. Buti na lang, sa real life hindi pa siya tinatalikuran ng mga kaibigan, pero sa kahinaan niya, baka mangyari rin iyon. Habang nagtatawanan sina Natada at Balo, nakisabay pa sa tawa si Ryana, kaya hindi na alam ni Hiroshi kung kakampi ba talaga niya ito.
Pero marahil dahil naaawa na, nangako siyang tutulungan si Hiroshi. Ika-5 araw, ang huling araw ng training. Maagang maaga pa lang, natuklasan ni Nata na may nagnakaw ng sapatos niya at itinapon iyon sa kanal. Napakahalaga ng sapatos na iyon dahil gawa iyon ng kanyang ina. Pero simula pa lang iyon, nang sumunod ay nawala naman ang espada niya at natagpuan itong nakasaksak sa kubeta. Siyempre, si Hiroshi agad ang una niyang pinaghinalaan dahil siya lang ang taong nasuntok niya kamakailan. Pinigilan siya ni Bob, sinasabing walang ebidensya. Pati ang iba ay nagsabing hindi nila nakita si Hiroshi na lumapit sa locker ni Nata. Biglang may sumigaw at tumakbo ang lahat papunta sa locker room. Nandoon ang kusinire, kinuha raw ang underwear niya at nakitang nasa bag ni Nata. Ngayon, mukha na siyang manyok sa paningin ng lahat. Sunod-sunod ang batiko sa kanya at pati si Balo ay nakisama sa pagtulak sa kanya palayo. Sa wakas, naranasan ng bully kung ano ang maging biktima. Kalaunan, nalaman nila na natanggal na si Nata mula sa army. Hindi inaasahan, dumating si Tesla dala ang isang sulat na nagsasabing si Amos ang nagnakaw ng sapatos, sumayre ng espada, at nagtanim ng ebidensya para ipahiya si Nata. Nilagdaan pa iyon ni Balo, kaya agad nag-away ang dalawa. Tinanong ni Tesla ang buong grupo, at si Cathy ang unang nagsabing totoo iyon, sinundan ng lahat. Tinanggal si Amos sa posisyon at sinabi ni Tesla na magtatalaga siya ng bagong commander. Humingi ng tawad sina Cathy at ang iba kay Hiroshi, at syempre, walang iba kundi si Ryan na ang may pukana ng lahat. Bagamat nagpapasalamat si Hiroshi, medyo sobra naman ang pagpapaiyak nila sa matandang lalaki. Bukas na ang araw ng pag-atake ng mga goblin, at hindi pa rin handa si Hiroshi. Tinanong siya ni Ryan na kung susuko ba siya. Syempre, hindi. Malayo na ang narating niya. Kahit mamatay siya, gusto niyang mamatay nang ibinigay ang lahat. Nakita ni Ryan na ang determinasyon niya at doon siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, inamin na rin niya ang totoong dahilan kung bakit niya pinapalaro si Hiroshi. Gusto niyang sirain ni Hiroshi ang laro. 10 taon na ang nakalipas mula nang maging manlalaro siya at makilala si Kamui. Bilang isang high school girl noon, may gusto siya sa mas nakatatandang lalaki. Nang malamang aalis na si Kamui sa lungsod ng TED, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nag-confess. Pero tinanggihan siya, isang rason na ikaiinis ng kahit sinong lalaki dahil sa sobrang laki ng dibdib niya. Nakakatakot daw at hindi normal, kaya tumanggi si Kamui. Simula noon, nagtanim siya ng galit at hinahangad na lampasan at talunin si Kamui sa laro bilang paghihiganti. Balak pa niyang pakasalan ang mananalo para magpakita ng sweet moment sa harap ni Kamui. Wala nang mas katawa-tawang dahilan doon. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiroshi kaya lumabas para magpalamig. Hindi niya akalaing pinagplanuhan ni Ryan na ang lahat para lang sa napakababaw na rason. Pakiramdam niya, nasayang lahat ng pagdurusa niya. Dumating din si Tesla, hindi rin makatulog dahil sa pag-aalala kung kailan eksaktong aatake ang goblins. Nag-usap sila at nalaman ni Tesla na gusto ni Hiroshi lumabas ng lungsod. Sinabi ni Tesla na gusto rin niyang makita ang mundo kung hindi lang siya kapitan. Nangako siyang kapag nakaligtas sila, sasamahan niya si Hiroshi pag-alis niya. Upang paghandaan ang laban, nag-log out si Hiroshi at binuksan ang guide ni Kamui. Pagmulat niya, nagulat siyang nandoon si Kea, nakatitig sa kanya. Tinanong niya kung bakit nasa kwarto niya ito, at sinabing pinuntahan lang siya kasi hindi siya lumalabas kahit tinatawag para kumain. Pagkaalis ni Kea, sinimulan na niyang basahin ang guide tungkol sa Goblin event. At tulad ng dati, binungad agad siya ng sunod-sunod na insulto ni Kamui tungkol sa kahinaan niya. Pinapangako muna siya bago ibigay ang trick na lubhang ikinagulat ni Hiroshi. Pagkatapos noon, nag-crash ang website ni Kamui. Habang iniisip ang natutunang teknik, bumalik siya sa laro. Ika-6 na araw, dumating na ang Goblin Attack event. Sobrang excited si Ryan para siyang nanay na nag-aasikaso sa anak bago pumasok sa school. Tinatanong si Hiroshi kung kumain ba siya ng sapat o nakaihi na ba. Pagkatapos, umakyat si Tesla para magbigay ng talumpati at ipinakilala ang mga bagong commander ng kampanyang ito, walang iba kundi sina Risa at Alicia. Kilalang kilala sila sa mundo ng mga mercenaryo. Si Risa, ang babaeng masochist, at si Alicia, ang Hell's Knife. Nanlamig ang dugo ni Hiroshi. Hindi lang goblins ang dapat niyang alalahanin ngayon, lalo na dahil sa malamig at matalim na tingin ng dati niyang kababata. Isinantibi muna ni Tesla ang personal na galit-galit at nagsimulang magbasa ng talumpati para palakasin ang loob ng mga sundalo. Pero dahil hindi pa dumarating ang mga halimaw, inutusan niya ang tropa na magkalat sa lungsod para magbantay.
Na-assign si Hiroshi sa silangang nayon, sarili niyang nayon, at sinadya pang ipadala ni Tesla sina Risa at Alicia para samahan siya para raw makapag-reminisce sila. Nakiusap si Hiroshi na pag-isipang muli pero iginiit ni Tesla na kailangan nilang ayusin ang gusot para makipagtulungan ng maayos laban sa goblins. Wala siyang nagawa kaya sumama siya sa dalawa, pilit na nilalayo ang sarili para hindi siya masaktan o matorment nila. Tahimik ang lungsod at karamihan ng tao ay nagkulong na sa bahay. Habang naglalakad sila, biglang may naganap na pagnanakaw. Isang magnanakaw ang tumakbo papunta sa kanila, itinulak si Hiroshi, at tumuloy-tuloy. Pero pagdaan niya kay Alicia, sinunggaban nito ang bag at naputol ang kamay ng magnanakaw sa isang iglap. Ibinigay ni Hiroshi ang bag pabalik sa biktima, pero nahimatay ito sa takot. Inimbestigahan ni Risa ang magnanakaw, at umamin itong may nag-udyok sa kanya. Dahil wala raw sundalo sa lungsod habang nakatuon ang lahat sa goblins, magandang pagkakataon daw magnakaw. Marami raw sabay-sabay na pagnanakaw ngayong oras. Tinanong ni Hiroshi kung nasaan ang utak ng operasyon. Itinuro ng magnanakaw ang kasino. Pumunta silang tatlo at nadatnan ang maraming hostage na hawak ng mga bandido. Napansin nila ang isang lalaking mukhang malakas, marahil siya ang leader. Sina Risa at Alicia ang hahawak sa mga bandido, at si Hiroshi naman ang magliligtas ng mga bihag dahil para sa dalawang babae, mahina pa rin siya. Nagsimula ang plano. Isa-isang tinamba ni na Alicia at Risa ang mga bandido habang pinalalaya ni Hiroshi ang mga bihag. Laking gulat niya nang makita si Jinji doon. Ikinwento nitong balak silang ibenta ng mga bandido sa Cambodia. Pero nang talunin ni Alicia ang kalbo, napansin niyang masyado itong mahina para maging leader. Ang tunay palang mastermind ay si Jinji mismo. Nilock nito si Hiroshi sa chokehold at ginawang hostage, hinihingi ang lahat ng gamit ng tao at pinatatakbo sila kung ayaw nilang maputol ang leeg ni Hiroshi. Pero hindi na siya ang dating duwag na puro takbo lang. Tinayra niya sa sikmura si Jinji para makawala. Naisa nang tapusin ni Risa ang lalaki, pero iginiit ni Hiroshi na kaya niyang labanan ito. Handa si Jinji, may dala siyang brass knuckles. Bago pa man magsimula ang laban, sinapak siya ni Alicia ng isang beses lang, sabay sabing tigilan na niyang magpaka-embarrassing. Nahuli ang mga bandido, at nalaman nilang plano talaga ni Jinji na maaresto para makaiwas sa goblins, makakain ng libre, at maging ligtas sa kulungan. Tinawag siyang patiko ni Hiroshi bago siya dalhin ng mga sundalo. Nagbigay payo si Hiroshi na magbago, at ang mapagsabihan ng isang mas bata ay tila nakapagpakunot noo kay Jinji. Dumating si Tesla, pinuri si Hiroshi sa pagkahuli ng mga kriminal. Pero itinuro ni Hiroshi ang credit sa dalawang babae. Biglang tumunog ang alarma, inaatake na ang west gate ng mga goblin. Dali-daling tumakbo ang lahat, pero sumakit ang tiyan ni Hiroshi. Nagkunwari siyang dadaan sa shortcut pero tumakbo sa banyo at dumumi ng todo. Pagkatapos, tinali niya ang pantalon at lumabas, pero may isang goblin na nanood sa kanya buong oras. Sumigaw siya kay Ryana, pero sa totoong buhay, iniisip lang ni Ryana na may almoranas siya. Bigla na lang naputol ang ulo ng goblin, si Risu pala ang sumunod sa kanya simula nang tumakbo siya papuntang banyo. Hiningi nito ang espada niya para inspeksyonin, tapos sinaksak siya sa hita, dahilan para mapasigaw siya, na lalong nagpa-excite kay Risa. Habang wala si Alicia, niyaya siya ni Risa na maging kanya, ipinapangakong, pasasayahin, daw niya ito sa tunay na paraan. Pero hindi kakayanin ni Hiroshi ang pagiging wild ni Risa. Sakto namang pumasok si Alicia at nag-away ang dalawa. Tumakas si Hiroshi para bumalik kay Ryana, na muli namang sumakit ang tiyan dahil sa stress. Parang noong nagwet siya sa track practice. Pinakalma niya ang sarili. Nang mawala ang sakit, sinabi ni Ryana na pumunta siya sa North Gate kung saan naroon sina Risa at Alicia. Tumakbo siya at dumating sa oras kung kailan naghahanda ang grupo ni Tesla laban sa napakaraming goblins, mabangis, marami, at may high-level types pa. Matindi ang laban. Pinupulbos ni Tesla ang mga kalaban gamit ang wide-range skills. Sinisibak sila ni Risa habang tila ninanamnam ang laban. Si Alicia ay umatake mula sa anino at ang mga extra na sundalo ay nagsipagbagsakan para sa dramatic effect. Pagkatapos nilang maubos ang hukbo, dumating sina Kathy at Bob, nag-uulat na nakapasok na ang goblins sa West Gate at inaatake ang mansyon ng Reyna. Nakakaramdam ng napakalakas na presensya doon, inutusan ni Tesla ang lahat na depensahan ang mansyon habang siya naman ay mag-isa ang tatanggo roon. Sumunod si Hiroshi, hindi klaro kung tutulong ba siya o magiging pabigat lang. Pagdating nila, nakita nila ang isang napakalaking pulang orc na may isang mata na pinapatay ang mga sundalo. Ibinunyag ni Tesla na siya ang kumuha ng mata nito noon, kaya ito ang kanilang rematch.
Pinapante niya ang iba para kuhanin ang bakal na kulungan habang siya ay nakikipaglaban. Habang nagtatagpo ang kanilang mga armas, nakagugulat ang lakas ng impact. Pinapanood mula sa gilid, natakot si Hiroshi, ngunit alam niyang delikado ang One Eye. Gusto niyang tumulong pero nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang dalawang babae at sinabi sa kanya na iwan na lang sa kanila. Si Risa ang unang umatake, pero agad siyang nabangga sa pader at nawala ng malay. Napagtanto ni Alicia na mabilis at malakas ang kalaban, kaya siya ay nakipagdulo sa mataas na bilis. Nagtapos ang laban ng dalhin ng mga sundalo ang kulungan na may mga batang goblin bilang hostage. Ang pagdinig ng kanilang mga sigaw ay nakadistract sa One Eye, at nakapaghatid si Tesla ng fatal blow. Pero may naramdaman si Hiroshi, masyadong madali. Hindi ito katulad ng sinabi ni Kamui. Nang tiningnan niya ang mga batang goblin, napagtanto niyang matagal na silang nakakulong. Hinarap niya si Tesla, ngunit nanahimik ito, tapos pinatay ang One Eye at tinignan siya ng matindi. Alam mo masyado. Lumabas ang Reyna, at ibinunyag ang katotohanan. Pinagkakulong niya ang mga batang goblin para paulit-ulit na modyukan ang goblin attacks, tapos ipapakita ang sarili bilang tagapagligtas, pinagbubuklod ang mga tao at ginagawang independenteng teritoryo ang lungsod, habang pinipigilan ang mga mamamayan na umalis. Ginamit pala ni Tesla at ng Reyna ang goblins bilang paraan ng kontrol. Ang marangal na commander na hinangaan ni Hiroshi ay isang hypocrite, pinapalakas ang mga tao, tapos pinapatay ang mga sundalo para patahimikin ang mga saksi. Natural na si Tesla ang target na susunod kay Hiroshi, at ngayon naiintindihan niya ang babala ni Kamui tungkol sa 300% death rate. Sa simula pa lang, pinilit kang lumaban sa high-level boss. Agad na inilunsad ni Tesla ang ultimate attack para patayin si Hiroshi sa isang suntok. Natakot si Hiroshi at nanalangin na magkaroon ng painless death, pero hinarang siya ni Alicia. Tinanong niya kung bakit, at sinabi ni Alicia na lumitaw si Martin sa kanyang panaginip, at sinabihan siyang patawarin siya. Tinanggap niya si Hiroshi at lihim na pinoprotektahan ito, sinasabing masaya siya na nagpakilala at nagpakita ng damdamin si Hiroshi sa kanya. Nais niyang mabuhay siya para sa kanya at sa kanyang kapatid. Pagkatapos, namatay siya sa mga bisig ni Hiroshi. Tinanong ni Hiroshi si Ryan kung pwede bang mabuhay ulit ang NPC, pero malungkot, hindi pwede. Palaging nakikita bilang mahina sa laro at sa totoong buhay. Tinitiis ni Hiroshi hanggang ngayon. Pero ngayon, hindi na niya kaya. Lumaban siya. Nang umatake si Tesla, naisalba ni Hiroshi ang bawat strike gamit ang mga trick na itinuro ni Kamui. Naalala niya noong nagbibigay ng instruction si Kamui, ang stats ng player ay tumataas kapag malaki ang emotional fluctuation, pero positibong emosyon lamang. Basta may matibay na paniniwala, passion, at tapang mula sa kaibuturan ng kaluluwa, kayang lagpasan ang hamon at baguhin ang kapalaran. At sa wakas, sinabi ni Kamui, hindi ito laro lang. Ito ay realidad. Tumindig si Hiroshi at inilunsad ang walang humpay na atake kay Tesla, na parang bagyo ang hampas, pinipilit si Tesla na magdepensa. Sa isang iglap, na-disarm niya ito at tinangka ang finishing strike, pero hindi kayang tusukin ng baguhang espada niya ang armor ni Tesla. Dahil sobrang realistic ng laro, tinanggap ni Hiroshi ang kanyang posibleng katapusan. Humugat si Tesla ng isa pang espada para patayin siya. Sa sandaling iyon, nakatagpo uli si Hiroshi kay Martin, na naisip niyang baka patay na siya. Humagulgol siya at humingi ng tawad kay Martin dahil hindi niya naprotektahan si Alicia. Ngumiti si Martin para aliwin siya, at pinaalala ang pangako nila noon nang inimbitahan siya ni Hiroshi sa adventure. Sinabi ni Martin na oras na para lumaban. Bumalik sa laro, ang sirang espada ni Hiroshi ay napaligiran ng aura na nakabasag sa espada ni Tesla. Tinawag itong Demon Sword. Muling naghandang labanan sila para sa decisive blow. Pinagsama ni Tesla ang lahat ng lakas at umatake ng kasing bilis ng liwanag, at si Hiroshi ay kalmado na hinarap ito. Biglang nakialam ang Reyna. Itinulak niya si Hiroshi sa gilid at tinanggap ang espada ni Tesla sa tiyan, na nagtapos sa laro. Nagising si Hiroshi at nakita ang kanyang game console na nasusunog. Kinabukasan, nalungkot sa nakakatuwang kamatayan, nakipag-usap siya kay Ryan. Pinakalma siya ng shop owner, at inamin na hindi rin niya inasahan ang ganitong sitwasyon. Tinanong siya kung gusto niyang maglaro muli, at sinabi niyang may spare console siya para ipahiram. Sinabi ni Hiroshi na iisipin muna niya. Pagkatapos, pumunta siya sa computer para isara ang Camo Eyes Guide, pero may bagong entry, "You have been killed and lost your console." Tulad ng sinabi ni Kamui, ito ay realidad. Kailangan lang niyang maniwala sa sarili. Maaari siyang magpatuloy mula bago siya mamatay.
Kailangan lang niyang makahanap ng bagong console, ipasok ang sira na game disk, at ilagay ang code na ibinigay ni Conway ng 10 beses. Kung swerte siya, babalik siya 1 oras bago siya napatay. Sa pag-asa na may salba si Alicia, napagpasyahan ni Hiroshi na babalik siya sa laro pero hindi pa ngayon. Kailangan niyang maghanda ng mabuti. Araw-araw, nagsimula siyang mag-training. Unti-unti, tiningnan siya ng kanyang pamilya ng mas favorable. Tinanggap ng kanyang guro ang plano, kahit walang kasiguraduhan sa hinaharap, dahil naramdaman niyang may nagbago kay Hiroshi, para siyang nakatuklas ng ginto sa karakter nito. Sa mga kalye, tinakat niya ang 2 batang manghihingi ng pera upang hindi na siya istorbohin. 1 buwan ang lumipas, bumalik si Hiroshi sa laban. Ngayong pagkakataon, determinado siyang iligtas ang lahat. Dito nagtapos ang anime. Paalam.